Hindi ko na kailangan ng isang basurang tulad niya, ma. Isang aninulang siya sa buhay ko na nagpapadilim sa pangalan ng mga Sevilla. Ang boses ni Brandon ay malamig, matalim, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay tila isang balaraw na bumaon sa dibdib ni Talitha habang siya ay nakatayo sa madilim na sulok ng pasilyo, malapit sa pintuan ng engranding opisina ng kanyang asawa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay puno pa ng mansa ng langis at pintura. Katatapos lang niya sa basement, sa silid na naging mundo niya sa loob ng 14 na taon. Do'i maingat niyang binuhay ang isang sinaunang obra na siyang magliligtas sa kumpanya ng mga Sevilla mula sa pagbangkarote. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na puting papel mula sa klinika, ang katibayan ng isang himalang matagal nilang ipinalangin. Buntis siya. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay at pangungutya ng biyenan, sa wakas, ay may buhay ng tumitibay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang galak na kanina, na nagpapatibok sa kanyang puso, ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Siguraduhin mong malinis ang pag-alis niya, Brandon. Dugtong ng boses ni Doña Consuelo na puno ng otoridad at kawalan ng awa. Nakahanda ng mga papeles. Palabasin natin siya ang nagtaksil. Sa parang yon, wala tayong utang na loob na kailangang bayaran sa kanya. Hindi nararapat ang isang tulad niya sa marangyang selebrasyon natin mamaya para sa iyong bagong engagement. Narinig ni Talitha ang banayad na tunog ng pag-ikot ng baso ng alak. Ang malamyos na musika mula sa ballroom sa itaas na unti-unting lumalakas. At ang halahak ni Brandon na tila hindi kailanman nakilala ang babaeng nag-alay ng buong buhay para sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Talitha. Ang kanyang lalamunan ay tila tineklan ng libu-libong karayom, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang papel sa kanyang kamay ay unti-unting nalulukot habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ramdam niya ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Isang pamilyar na bugso ng pagsusuka dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit pilit niya itong nilunok. Mas masakit ang hapdi sa kanyang puso kaysa sa anumang pisikal na paghihirap. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga daliring ito ang nagpuyat sa ilalim ng madilim na bumbilya para lamang maging henyo sa mata ng mundo ang kanyang asawa. Ang mga kamay na ito ang naglinis, nag-alaga at nagmahal sa isang lalaking ngayon ay tinatawag siyang basura. Dahan-dahan, ang kanyang pandama sa paligid ay tila naglaho. Ang liwanag ng chandelier sa pasilyo ay naging malabo at ang bawat hininga niya ay naging mabigat. Tila ba ang hangin sa mansyong iyon ay naging lason? Walang luhang pumatak, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting nagkakalas-kalas. Parang pinturang natutuklap sa isang lumang canvas na hinayaan sa ilalim ng ulan. Tumalikod siya ng dahan-dahan, pabalik sa dilim ng basement, na tila doon na lamang siya nababagay. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay walang tunog, ngunit sa loob niya, may isang malakas na pagguho na siya lang ang nakakarinig. Bakit sa dami ng kulay na ibinigay ko sa iyong buhay, Brandon, ang kulay ng pagtataksil ang itiniramo para sa akin? Paano ko ipapaliwanag sa batang ito na ang amang hinihintay niya ay siya palang kikita sa aming dangal bago pa man siya masilayan ng mundo? Hindi nagtagal, muling bumalik ang gunita ni Talitha sa panahon kung kailan siya ay isang batang ulila, nanginginig sa takot sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Doon siya natagpuan ni Doña Consuelo, ang babaeng nagmistulang anghel na nag-ahon sa kanya mula sa putikan. Huwag kang mag-alala, iha. Ang pamilya Sevilla ang magiging bagong tahanan mo. Ang pangakong iyon ang naging pundasyon ng kanyang katapatan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa ilalim ng bawat libreng pagkaing isinubo niya at bawat librong ginamit niya sa pag-aaral, may nakatagong tanikala na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Ang katahimikan sa loob ng basement ay binalot ng tunog ng mabibigat na hakbang sa hagdan ng kahoy. Hindi na kailangan pang lumingon ni Talitha
para malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Consuelo ay tila lason na humahalo sa masangsang na amoy ng turpentine at pintura. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng asawa mo, hindi ba? Ang boses ng matanda ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba naguutos lamang siya sa isang katulton na iligpit ang kalat. Dahan-dahang humarap si Talita. Ang kanyang likod ay nakasandal sa huling obra na pinagbuyatan niya. Akala ko po ba ay pamilya ang turing niyo sa akin, Mama? 14 na taon. 14 na taon ko kayong pinagsilbihan ng higit pa sa isang asawa at minan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Pamilya? Talitha, huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Pinulot ka lang namin sa kalsada. Ang bawat sentimong ginastos namin sa iyo ay utang na dapat mong bayaran. At ngayon, ang kabayaran ay ang iyong pag-alis. Inilapag ni Doña Consuelo ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga brush na pag-aari pa ng ama ni Talitha. Anong kasalanan ko? Pabulong na tanong ni Talitha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. Ito, maikling sagot ni Consuelo, habang inilalabas ang ilang mga larawan. Doon, sa malabong kuha ng kamera, makikita ang isang babaeng kamukha ni Talitha na tila may kayaap na ibang lalaki sa isang madilim na sulok. Ang publiko, ang media, at ang buong lipunan ay maniniwalang ikaw ay isang taksil na asawa. Sinong maniniwala sa isang hamak na ampon laban sa pangalan ng mga Sevilla? Hindi totoo yan. Alam niyo pong hindi ako lumalabas ng mansyong ito, sigaw ni Talitha. Sinubukan niyang humakbang palapit. Ang kanyang kamay ay otomatikong humawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang maliit na buhay sa loob. Mama, makinig po kayo. Buntis po ako. Magkakaroon na po kayo ng apo kay Brandon. Parang awa niyo na. Isang malakas at mabilis na hampas ang dumapo sa pisngi ni Talitha bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Ang lakas ng sampal ay naging sanhi ng pagkakapaling ng kanyang mukha at ang lasa ng dugo ay agad na gumuhit sa loob ng kanyang bibig. Huwag mong gagamitin ang isang kasinungalingan para manatili rito. Ang mariing banta ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kahit magbuntis ka pa ng 10, hindi kailanman magiging Sevilla ang dugo mo. Pirmahan mo ang divorce papers na ito o sisiguraduhin kong sa kulungan ka magluluwal ng batang yan. Sa pintuan ng basement, sumulpot ang anino ni Brandon. Nakasuot siya ng mamahaling tuxedo, handang-handa para sa selebrasyon sa itaas. Tumingin siya kay Talitha, ngunit walang bakas ng pag-ibig o awa sa kanyang mga mata. Para siyang tumitingin sa isang gamit na sirana at kailangan ng itapon. Pirmahan mo na, Talitha. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang malamig na utos ni Brandon. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, pero hindi ka pa rin naging sapat para sa pangalan ko. Tila may kung anong bahagi ng puso ni Talitha ang tuluyang namatay sa mga sandaling iyon. Ang kanyang pagmamahal na parang isang matatag na pundasyon ay gumuho at naging abo. Kinuha niya ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Bawat stroke ng kanyang lagda sa papel ay tila isang sumpa na ibinabalik niya sa kanila. Matapos lagdaan ang huling pahina, dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang brush ng kanyang ama. Ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Hindi siya tumingin sa dalawa habang naglalakad siya patungo sa pintuan. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Tila ba ang bawat pulgada ng sahig ng mansyong iyon ay sumisipsip sa kanyang lakas. Pagdating sa malaking gat ng mansyon, huminto siya at lumingon. Ang marangyang bahay ay punong-puno ng liwanag at tawanan habang siya ay nakatayo sa ilalim ng unti-unting pagpatak ng ulan. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay bayad na. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana ng silid ni Brandon. Ngunit ang katarungan para sa anak ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ng higit pa sa buhay niyo. Habang naglalakad siya palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumuntot sa kanya sa dilim
Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang maninila na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang amoy ng ulan sa mansyon ng mga Sevilla ay tila bango ng mamahaling bulaklak. Ngunit dito sa Quiapo, ang bawat patak ng tubig mula sa langit ay humahalo sa alimuom ng basura, kanal, at usok ng mga sasakyan. Dahan-dahang humakbang si Talita sa gitna ng nagmamadaling damara. Ang kanyang manipis na tsinelas ay halos lumubog na sa malapot na putik ng kalsada. Hawak niya ang kanyang maliit na bag, ang tanging naiwan sa kanya, habang ang kabilang kamay ay hindi bumibitaw sa kanyang tiyan. Ang gutom ay tila isang buhay na hayop na kumakalam sa loob ng kanyang sikmura. Ngunit mas masakit ang bawat pintig ng kanyang ulo dahil sa kawalan ng tulog. Tumabi ka nga dyan, iha. Nakaharang ka sa daan. Isang matinis na boses ang gumasag sa kanyang pag-iisip. Napaatras si Talitha at halos matumba sa tumpok ng mga bulok na gulay. Isang matandang babae na may suot na kupas na apron at may hawak na malaking sandok ang nakatingin sa kanya ng masama. Ito si Aling Nena, ang kilalang matapang na tindera ng luto sa kanto. Pasensya na po. Hindi ko lang po sinasadya. Pabulong na sagot ni Talitha. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa ingay ng mga jeep at sigawan ng mga tinderong nag-aalok ng kanilang paninda. Tiningnan siya ni Aling Nena mula ulo hanggang paa. Napansin ng matanda ang maputlang mukha ni Talitha at ang bahagyang umbok sa kanyang manipis na damit. Ang matitigas na mata ni Aling Nena ay biglang lumambot, bagaman ang kanyang boses ay nanatiling gasgas. Anak ng tinapa, mukha kang basang sisiw na naligaw sa gitna ng giyera. Halika rito, maupo ka muna bago ka tuluyang bumagsak dyan, utos ng matanda. Inabutan niya si Talitha ng isang maliit na bangko sa tabi ng kanyang karinderya. Kinuha ni Aling Nena ang isang saging na saba mula sa tumpok ng kanyang paninda at ibinigay ito kay Talitha. Kainin mo yan. Hindi para sa iyo, kundi para sa batang dinadala mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hihingin ang bayad niyan ngayong araw. Sa unang pagkakataon, matapos siyang itapon ng mga Sevilla, naramdaman ni Talitha ang init ng tunay na pagkalinga. Habang kinakagat ang saging, dahan-dahan niyang hinaplus ang kanyang tiyan. Nararamdaman mo ba to, anak? Bulong niya sa kanyang isipan. Kahit sa gitna ng putik, may mga tao pa ring may pusong ginto. Huwag kang mag-alala. Mabubuhay tayo. Hindi kita hahayaang maging aninulang tulad ng nanay mo. Nakatagpo si Talita ng matitirhan sa isang maliit na paupahan sa itaas ng isang pagawaan ng frame. Ang silid ay tila isang kahon ng posporo, mainit, masikip, at ang tanging bintana ay nakaharap sa isang pader na puno ng graffiti. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang kaharian ng kalayaan. Upang mabuhay, tinanggap niya ang trabaho kay Mang Gorio, ang may-ari ng paggawaan ng frame sa ibaba. Ang mga kamay na dati humahawak ng pinakamahal na mga brush sa bansa ay ngayon ay puno ng gasgas mula sa magaspang na kahoy at amoy ng murang barnis. Pako, martilyo, at pandikit ang naging bagong mga kaibigan ni Talitha. Ang bawat hataw ng martilyo sa kahoy ay tila isang paraan para ilabas ang galit na nakaimbak sa kanyang puso. Isang hapon, habang naglilinis ng mga lagari, naramdaman ni Talitha na may nakatingin sa kanya. Tumingala siya at tumingin sa labas ng kalsada. Sa gitna ng bagsa ng mga tao, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng simpleng polo shirt. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa anino ng sombrero, ngunit tila pamilyar ang tindig nito. Nang tangkaing lumabas ni Talitha para tignan ng mas malapit, mabilis na nawala ang lalaki sa likod ng isang dumadaang bus. Kinabahan siya. Hindi kaya ito ay tauhan ni Doña Consuelo na ipinadala para siguraduhing hindi siya makakaahon? O baka naman si Brandon na nagnanais na bawiin ang divorce papers? Ang kaba sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Hindi na siya ang Talitha na madaling saktan. Kung sino man ang aninong iyon,
handa siyang lumaban. Sa loob ng kanyang maliit na silid sa gabing iyon, kinuha ni Talitha ang isang maliit na piraso ng uling. Sa puting dingding ng kanyang kwarto, sinimula niyang iguhit ang mukha ng isang sanggol. Ang bawat linya ay puno ng pangako. Sevilla ang pumatay sa aking pagkatao. Bulong niya habang tumutulo ang isang butil ng luha na agad niyang pinunasan. Pero dito sa Quiapo, sisilang ang isang bagong Talitha. Isang Talitha na hindi na muling yuyuko sa sinuman. Sa kabilang panig ng kalsada, Sa ilalim ng isang gumagalaw na ilaw ng post, ang misteryosong lalaki ay nananatiling nakatayo. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang litrato ni Talitha noon bata pa ito. Ang litratong ninakaw mula sa koleksyon ng kanyang yumaong ama. Ang bawat patak ng pawis ni Talitha ay tila asidong humahapdi sa kanyang mga sugat sa kamay. Mga sugat na nakuha niya sa maghapong pagpukpok at paglilinis ng mga lumang kahoy. Sa gitna ng alikabok ng paggawaan ni Mangorio, tanging ang maliliit na sipa ng kanyang sanggol ang nagpapaalala sa kanya na may rason pa siyang huminga. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga lumang dyaryo at basurang iniwan ng mga customer, isang makintab na pahina mula sa isang mamahaling magazine ang kumuha ng kanyang atensyon. Kahit marumi at may bakas ng putik, malinaw na nakaukit doon ang mukha ni Brandon at ang kanyang ina, si Doña Consuelo. Ang headline ay nagdiningning, The Sevilla Legacy, A Decade of Artistic Brilliance. Nanginginig ang mga daliri ni Talitha habang tinitingnan ang isang larawan ng painting na tinawag nilang ang panaginip ng manging isda. Ayon sa artikulo, ito raw ang obra maestrang nagluklok kay Don Manuel Sevilla, ang yumaong ama ni Brandon, sa rurok ng tagumpay bago ito ipinasa sa kanyang anak. Ngunit para kay Talitha, ang bawat guhit, ang bawat timpla ng asul at kahel sa canvas na iyon ay hindi pag-aari ng mga Sevilla. Biglang bumalik ang kanyang alaala sa isang maliit at bahid ng ulan na kubo sa probinsya, noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Nakikita niya ang kanyang ama, ang tunay na pintor, na nakaupo sa harap ng isang sako, dahan-dahang binubuhay ang parehong imahe ng manging isda. Naalala niya ang amoy ng murang pintura at ang malambot na boses ng kanyang ama habang sinasabing ang painting na iyon ang magiging pamana niya sa kanyang anak. Magnanakaw, pabulong na sabi ni Talitha. Ang boses niya ay gumaralgal, tila may malaking batong nakabara sa kanyang lalamunan. Ang utang na loob na ipinangalandakan ni Doña Consuelo sa loob ng 14 na taon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya inampon dahil sa awa. Kinuha siya dahil kailangan nilang siguruhing walang sinumang makakapagsabi ng katotohanan tungkol sa kanilang pagnanakaw. Kinulong nila siya sa basement, hindi para protektahan, kundi para magpatuloy ang produksyon ng mga obra maestra na gagamitin nilang puhunan sa kanilang karangyaan. Ginamit niyo ang mga kamay ko para itago ang krimen niyo. Muling bulong ni Talitha, habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ni Brandon sa magazine. Ang put na nararamdaman niya ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Ang bawat sentimong ginastos ng mga Sevilla sa kanya ay galing sa pawis at dugo ng kanyang sariling ama. Ngunit ang kanyang pagninilay ay biglang naputol na makarinig siya ng kaguluhan sa labas. Ang tahimik na hapon sa Quiapo ay napalitan ng mga sigawan ng mga tao. Sunog! May sunog sa kanto! Takbo! Dali-daling tumayo si Talitha. Ngunit ang bigat ng kanyang tiyan ay nagpabagal sa kanyang pagkilos. Mula sa bintana ng paggawaan, nakita niya ang makapal at itim na usok na nagmumula sa hanay ng mga barong-barong kung saan siya nakatira. Ang nakaririnding tunog ng mga nagtatakbuhang paa at ang lagablab ng apoy na kumakain sa mga tuyong kahoy ay tila isang babala mula sa impyerno. Ang mga gamit ko, ang tanging alaala ng tatay ko, ang tanging naisip ni Talitha. Sinubukan niyang lumabas, ngunit ang dagsa ng mga taong nagtutulakan ay tila isang pader na hindi niya malampasan.
Sa gitna ng gulo, naramdaman niya ang matinding init na dumadampi sa kanyang balat. Ang hangin ay naging mahirap lang hapin dahil sa kapal ng usok. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Talitha ang isang malakas na bisig na humawak sa kanyang balikat. Bago pa man siya makasigaw, isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tenga sa gitna ng ingay ng nagliliyab na paligid. Talitha, huwag kang bibitiw. Nandito na ako. Ang init ng apoy ay unti-unting napalitan ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit ang usok ay nananatiling nakakapit sa damit at buhok ni Talitha. Tila isang paalala ng kamatayang kapuspalad niyang natakasan. Nakaupo siya sa isang gilid ng Plaza Miranda, sa harap ng simbahan ng Quiapo, habang ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi ng abo. Sa tae niya, isang lalaki ang tahimik, na naglalagay ng basang bimpos sa kanyang mga sugat sa braso. Ang bawat kilos nito ay dahan-dahan. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya? Mateo? Ang pagbanggit ni Talitha sa pangalang yon ay parang isang bulong mula sa nakalimutang kahapon. Ikaw ba talaga yan? Tumingala ang lalaki. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng mga poste, ang mga mata ni Mateo Ilustre ay nagniningning sa halo-halong lungkot at ginhawa. Ang batang apprentice noon ng kanyang ama, ang laging kalaro ni Talitha sa ilalim ng mga puno ng mga sa kanilang probinsya, ay isa na ngayong ganap na lalaki. May mga linya na sa kanyang noo na nagsasalaysay ng sarili niyang mga paghihirap, ngunit ang tatag ng kanyang tindig ay tila isang pader na handang sumalo sa anumang bagyo. Hindi ko inakalang dito tayo muling makikita, Talitha. Ang malalim na boses ni Mateo ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Matagal na kitang hinahanap. Mula nang mabalitaan ko ang nangyari sa iyong ama at ang pagkuha sa iyo ng mga Sevilla, hindi ako tumigil. Napayuko si Talitha. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Ninakaw nila ang lahat, Mateo. Ang dangal ko, ang mga gawa ni tatay, at ngayon, pati ang maliit na silid na tinutuluyan ko, wala na. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, kinuha niya ang isang termos at nagsalin ng mainit na kape sa isang plastik na baso. Inabot niya ito kay Talitha, at nang magdampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Talitha ang isang kuryente ng pag-asa. Isang pakiramdam na matagal ang kinalimutan ng kanyang katawan. Hindi pa nila nananakaw ang lahat, sabi ni Mateo habang nakatingin sa malayo, kung saan ang mga bumbero ay patuloy na nagbubuhos ng tubig sa mga natitirang abo ng sunog. Nasa iyo pa ang iyong talento, at nasa akin pa ang mga lihim na talaan ng iyong ama na ipinagkatiwala niya sa akin bago siya pumanaw. Nanlaki ang mga mata ni Talitha. Mga talaan? Oo, ang mga blueprint ng bawat obra maestrang ninakaw ng mga Sevilla. May mga paraan para patunayan na sila ay mga mandaraya, Talitha, pero hindi kita matutulungan kung hahayaan mong mabulok ka rito sa kalsada. Inilabas ni Mateo ang isang maliit na calling card. Mayroon akong maliit na studio sa labas ng Maynila. Hindi ito mansyon, pero ligtas ka roon. Hindi limos ang inaalo ko sa iyo, kundi katarungan. Tulungan mo akong linisin ang pangalan ng ama mo sa pamamagitan ng sining. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Tanong ni Talitha. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa mukha ng lalaki. 14 na taon nang lumipas. Bakit na yun lang? Numiti ng bahagya si Mateo. Isang ngiting puno ng pait at determinasyon. Dahil ipinangako ko sa ama mo na babantayan kita. At dahil kailangan mo nang malaman na hindi ka kailanman naging mag-isa, Talitha. Kahit noong nasa basement ka ng mga Sevilla, may mga matang nagbabantay sa iyo mula sa labas. Isang matinding kilabot ang dumaan sa likod ni Talitha. Ang aninong nakita niya sa labas ng pagawaan ni Mang Goryo, si Mateo nga ba yon? O may iba pa bang nagmamasid sa kanya? Bago pa man siya makasagot, isang itim na van ang huminto sa di kalayuan. Mabilis na bumaba ang 2 lalaking nakasuot ng barong
Ang mga mata ay matalas na nagmamasid sa dagsa ng mga tao. Ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwa ng bato. Walang emosyon, ngunit puno ng panganib. Agad na hinila ni Mateo ang kamay ni Talitha para magtago sa likod ng isang malaking poste ng simbahan. Huwag kang titingin, Talitha. Mukhang hindi lang ako ang naghahanap sa iyo ngayong gabi. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Tila mga pahina ng isang aklat na mabilis na binitawan ng hangin. Sa loob ng tahimik at amoy pinturang studio ni Mateo, sa labas ng Maynila, natagpuan ni Talitha ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit ang bawat haplos niya sa kanyang lumalaking tiyan ay may kasamang kaba. Isang lihim na tumitibok, lumalakas, at hindi na kayang itago pa ng anumang maluwag na baro. Nakatingin si Talitha sa salamin ng maliit na banyo. Ang 7 buwang umbok sa kanyang sinapupunan ay isang malinaw na marka ng katotohanan. Sa bawat pagsipa ng sanggol, tila sinasabi nito na handa na siyang harapin ang mundo, kahit na ang mundong iyon ay malupit at mapanghusga. Kunti na lang, Gabriel, pabulong na sabi ni Talitha. Ang kanyang boses ay tila isang dalangin. Ipinangalan na niya ang bata sa arkanghel ng balita. Umaasang ang pagdating nito ay magdadala ng katarungan at hindi ng dagdag na pait. Inayos niya ang kanyang buhok at lumabas ng silid. Naabutan niya si Mateo na abala sa pag-aayos ng mga canvas. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa mukha ng lalaki. Nagbibigay ng isang anya ng kaligtasan na hindi kailanman naramdaman ni Talitha sa piling ni Brandon. Heto, uminom ka muna ng gatas. Kailangan niya ng inaanak ko, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay laging puno ng pag-aalaga. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung nasaan na ako kung wala ka, sagot ni Talitha habang dahan-dahang naupo. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, ligtas kayo. At ang ebidensyang kailangan natin para sa mga Sevilla ay unti-unti nang nabubuo, sagot ni Mateo. Ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata na hindi niya magawang itago. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Sevilla, ang hangin ay tila naging yelo sa lamig. Nakaupo si Doña Consuelo sa kanyang trono, habang sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking may hawak na brown envelope. Sigurado ka ba sa nakita mo? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Opo, Doña Consuelo. Nakita ko siya sa pampublikong klinika sa labas ng syudad. Malaki na ang tiyan niya. Mga 7 o 8 buwan na siguro, ulat ng espiya. Inilabas ni Consuelo ang mga litratong kuha mula sa malayo. Doon, makikita si Talitha na nakapila, hawak ang kanyang tiyan, at ang kanyang mukha ay may bakas ng hirap, ngunit may kasama ring kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi kayang bilhin ng pera. Brandon! Sigaw ni Consuelo. Pumasok si Brandon sa silid, mukhang pagod at balisa. Ano yan, ma? May meeting pa ako sa mga investors. Ibinagsak ni Consuelo ang mga litrato sa mesa. Ang asawa mo, ang basurang itinapon natin, buntis siya. At hindi ito gawa-gawa lang. Ang batang yan ay isang Sevilla. Ang tanging tagapagmana ng ating pangalan. Naniga si Brandon. Ang kanyang bagong asawa, si Tiffany, ay kumpirmadong baog matapos ang ilang serya ng check-up. Ang pangarap nilang mapanatili ang yaman sa loob ng pamilya ay nakasalalay ngayon sa sinapupunan ng babaeng kanilang minaliit at pinalayas. Anong gagawin natin? Pabulong na tanong ni Brandon. Ang kanyang mukha ay namumutla. Simple lang, ang sagot ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malupit na plano. Kailangan nating bawiin ang bata. Hindi natin hahayaang lumaki ang isang Sevilla sa piling ng isang taksil at mahirap na babae. Kung kailangan gamitin ang lahat ng koneksyon natin para palabasing baliw siya at walang kakayahang magpalaki ng bata, gagawin natin. Habang nag-uusap ang mag-ina, si Talitha ay naglalakad sa tabing kalsada, malapit sa studio ni Mateo para bumili ng ilang prutas. Masaya siya.
Nararamdaman ang sariwang hangin, nang biglang tumahimik ang paligid. Ang mga huni ng ibon ay tila napalitan ng isang mabigat na pakiramdam. Isang itim na kotse na may madidilim na bintana ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Walang tunog ng busina, walang ingay ng makina. Tanging ang dahan-dahang pagbaba ng salamin nito ang bumasag sa katahimikan. Napahinto si Talitha. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang balahibo ay tumayo. Alam niya ang amoy na yon, ang amoy ng panganib na nagmumula sa nakaraan. Mula sa loob ng kotse, isang boses ang narinig ni Talitha. Boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Kamusta, Talitha? Mukhang may itinatago kang pag-aari ng mga Sevilla. Magkano ang halaga ng batang yan, Talitha? Sabihin mo lang ang presyo at sisiguraduhin kong hindi ka na maghihirap kailanman. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Walang buhay at puno ng pait. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng itim na sasakyan, inilalantad ang mukha ng matandang babae na tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono ng kasamaan. Sa gitna ng kalsada, ang dalandan na hawak ni Talitha ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Kumulong ito sa maruming kalsada na dumihan ng alikabok, tila ang kanyang payapang buhay na biglang nayurakan ng anino ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa antipolo na kanina lang ay nagbibigay ng init sa kanyang balat, ay tila naging malupit na liwanag na naglalantad sa kanyang kahinaan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Doña Consuelo, ang kanyang mamahaling takong ay tumunog ng mariin sa semento, tila bawat hakbang ay isang pag-angkin sa lupang kinatatayuan ni Talitha. Ang kanyang suot na perlas ay nagniningning, isang masakit na paalala ng mundong pilit ng tinalikuran ni Talitha. Maging praktikal ka, iha? Patulo ni Consuelo habang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa malaking umbok sa tiyan ni Talitha. Tingnan mo ang sarili mo. Nakatira sa isang talyer, nagtatrabaho para sa barya. Anong kinabukasan ang ibibigay mo sa isang Sevilla? Gutom? Kahirapan? Pagkaitan mo ba ang sarili mong anak ng marangyang buhay na karapat-dapat sa kanya? Naramdaman ni Talitha ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao, sinusubok ang gisingin ang dati niyang pagiging nunyurak. Ramdam niya ang malakas na pagsipa ng sanggol sa loob. Tila ba maging ang bata ay nararamdaman ang panganib na nasa harap nila. Hindi niyo mabibili ang anak ko, Doña Consuelo. Ang boses ni Talitha ay mahina sa simula, ngunit unt-unting nakakaroon ng talim. Ang batang ito ay hindi isang painting na maaari niyong angkinin at lagyan ng peking pangalan. Dugo ko ang dumadaloy sa kanya, hindi ang inyong pera. Isang mapait na halahak ang pinakawala ng matanda. 5 milyong piso, Talitha. Isang pirma mo lang at makakaalis ka na sa bansang ito. Magmula sa araw na isilang mo ang bata, kukunin namin siya. Palalakihin namin siya bilang tunay na tagapagmana, malayo sa dumi ng pinanggalingan mo. Huwag mong pairalin ang iyong pagiging makasarili. Isipin mo ang kapakanan ng bata. Ito ang sining ng gaslighting, na kabisadong-kabisado ni Consuelo. Ang palabasin na ang biktima ang siyang nagkakasala. Nanlabo ang paningin ni Talitha dahil sa nagbabadyang luha ng galit. Naalala niya ang bawat gabing ginugol niya sa basement, ang bawat sampal, at ang baulok ng kanilang pagtataboy sa kanya. Kinuha niya ang bote ng tubig na binili niya mula sa tindahan. Dahan-dahang binuksan ang takip habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang kapakanan ng bata ay ang lumayo sa inyo, mariing sabi ni Talitha. Dahil ang mundong inaalok nyo ay puno ng kasinungalingan. At hinding-hindi ko hahayaang maging katulad nyo ang anak ko. Bago pa man makapagsalita ang matanda, itinaas ni Talitha ang bote at ibinuhos ang malamig na tubig ng diretso sa mukha ni Doña Consuelo. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang pagsabog na walang tunog.
Ang tubig ay dumaloy sa mukha ng matanda, sumisira sa kanyang maayos na makeup at nagpapabagsak sa kanyang buhok. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay naging basang palamuti na lamang. Nanlaki ang mga mata ni Consuelo sa gulat at matinding pagkapahiya. Layas, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Talitha. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na bundok na hindi na muling mayayanig. Dahan-dahang pinunasan ni Consuelo ang kanyang mukha. Gamit ang isang tilang seda, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa naramdaman ni Talitha kailanman. Nagkamali ka ng kinalaban, Talitha. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang hawak ko. Sa korte, sa batas, at sa harap ng buong mundo, ikaw ay walang iba, kundi isang baliw na babaeng nagnanakaw ng isang tagapagmana. Mabilis na bumalik ang matanda sa sasakyan. Sa pag-arangkada nito, ang itim na usok ay naiwan sa paligid ni Talitha, tila isang sumpa na nananatili sa hangin. Nang mawala ang sasakyan, doon lamang nanghina ang mga tuhod ni Talitha. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Yakap ang kanyang tiyan habang humihikbi ng walang tunog. Ang bawat luha na pumatak ay puno ng takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang hindi pa isinisilang na ngayon ay target na ng isang halimaw. Bakit ba hindi niyo ako magawang hayaan mamuhay ng tahimik? Ano pa ba ang gusto niyong kunin sa akin? Sa di kalayuan, mula sa bintana ng studio, nakita ni Mateo ang buong pangyayari. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi na mababali. Alam niyang nagsimula na ang tunay na giyera. Hindi lang pintura ang nakapatong sa canvas na ito, Mateo. Nakabaon dito ang bawat kasinungalingan ng mga Sevilla sa loob ng 14 na taon. Ang boses ni Talitha ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding determinasyon. Sa loob ng madilim na studio, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng computer at sa isang maliit na bumbilya sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang amoy ng turpentine ay humahalo sa amoy ng mainit na gatas na itinimpla ni Mateo para sa kanya. Dahan-dahang pinatakbo ni Talitha ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng isang digital tablet. Sa screen, unti-unting lumilitaw ang mga x-ray scan ng mga painting na ginawa niya para kay Brandon. Sa ilalim ng makukulay na disenyo na nakikita ng mundo, may mga nakatagong marka na hindi kayang makita ng mata. Ang kanyang lihim na pirma, ang kanyang anino. Ginamit ko ang isang sinaunang teknik na itinuro sa akin ni tatay. Paliwanag niya habang nakatitig si Mateo sa screen nang may pagkamangha. Gumamit ako ng pigment na may halo ng lead white sa mga layer na hindi makikita sa ibabaw. Kung dadaan ito sa ultraviolet light o infrared scan, lalabas ang orihinal na sketch ng aking ama. Ang mga Sevilla ay nagmamay-ari ng frame, pero ako ang nagmamay-ari ng kaluluwa ng bawat obra. Humanga si Mateo sa katalinuhan ni Talitha. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maramdaman ni Talitha ang init ng kanyang presensya. Sa gitna ng gabi, ang katahimikan ng Antipolo ay tila isang proteksyon laban sa gulo ng Manila. Hahanga ang mundo sa katotohanan ito, Talitha, bulong ni Mateo. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam ni Consuelo na may hawak kang alas. Ang ginawa mong pagbuhos ng tubig sa kanya, hindi ngayon palalampasin. Nasaktan mo ang kanyang prinsipyo ng hiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Napahinto si Talitha. Naalala niya ang galit sa mga mata ng matanda. Alam niyang ang bawat segundo ng kapayapaan sa studio na ito ay hiram lamang. Mateo, bakit mo ba ito ginagawa? Tanong ni Talitha. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa madilim na sulok ng silid. Maaari kang mamuhay ng tahimik, pero pinili mong pasukin ang giyerang ito para sa akin. Para sa isang babaeng buntis at wala ng pangalan. Dahil noong iniwan tayo ng tatay mo,
Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang maging anino ka lang habang buhay. Ang sagot ni Mateo, puno ng emosyon ang bawat salita. Hindi lang ito tungkol sa mga painting, Talitha. Tungkol ito sa iyo at sa batang yan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang mabigat na tunog mula sa labas. Hindi ito ang huni ng kuliglig o ang ihip ng hangin. Ito ay ang mabagal at maring tunog ng gulong ng isang sasakyan sa tuyong damo sa harap ng studio. Nanigas ang buong katawan ni Talitha. Ang bawat balahibo niya ay tumayo. Mabilis na pinatay ni Mateo ang screen ng computer at ang bumbilya. Ang buong silid ay nabalot ng ganap na kadiliman. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Pabulong na utos ni Mateo habang dahan-dahang kinukuha ang isang mabigat na piraso ng kahoy sa tabi ng pintuan. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita ni Talitha ang liwanag ng isang flashlight na gumagalaw sa paligid ng studio. Pagkatapos, ang isang puting papel ay dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto. Nang marinig nila ang pag-arangkada ng sasakyan palayo, mabilis na kinuha ni Mateo ang papel at binuksan ang liwanag. Hindi ito liham ng pag-ibig. Hindi rin ito pagbabanta ng kamatayan. Ito ay isang opisyal na dokumento mula sa korte, Petition for Involuntary Commitment and Transfer of Parental Rights. Nakalagay sa papel na si Talitha Sevilla ay opisyal na inirereklamo ng kanyang asawa dahil sa mental instability at child endangerment. Isang psychiatrist na bayaran ng mga Sevilla ang nagbigay ng testimonya na si Talitha ay nagpapakita ng mga sintomas ng psychosis mula pa noong sila ay magkasama sa mansyon. Gusto nilang palabasin na baliw ako. Ang boses ni Talitha ay naging isang hitbi ng kawalan ng pag-asa. Mateo, kukunin nila ang anak ko bago pa man siya isilang. Gagamitin nila ang batas para ituring akong kriminal. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga tanikalang muling bumabalot sa kanyang leeg. Ang mga Sevilla ay hindi nagagamit ng pera. Gagamitin na nila ang mismong katarungan para gapiin siya. Hindi nila magagawa yon, ang mariing sagot ni Mateo. Ngunit ramdam ni Talitha ang panginginig ng kanyang kamay. Meron pa tayong oras. Anong oras, Mateo? Sigaw ni Talitha sa gitna ng luha. Tingnan mo ito. Nakatakda ang pagdinig sa susunod na linggo. Paano ako lalaban sa korte kung ang tingin nila sa akin ay isang baliw na babaeng galing sa Quiapo? Sa gitna ng tensyon, biglang napahawak si Talitha sa kanyang tiyan. Ang isang matalim na sakit ay gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang bawat hininga niya ay naging isang maikling daing. Talitha? Anong nangyayari? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang bata, Mateo. Sumasakit ang tiyan ko. Ang cliffhanger ay tila isang bangin na bumukas sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang banta ng korte ay tila naging maliit na bagay kumpara sa panganib na kinakaharap ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang bawat tibok ng puso ni Talitha ay tila isang babala. Isang mabilis at marahas na pagpintig na nararamdaman niya hanggang sa kanyang mga sentido. Ang sakit sa kanyang puson ay tila isang malupit na kamay na pinipiga ang kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng dilim ng studio, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga mata ni Mateo na puno ng takot at determinasyon. Hinga, Talitha. Sabayan mo ako. Dahan-dahan lang. Ang boses ni Mateo ay nanginginig, ngunit pilit na nagpapakatatag. Binuhat niya si Talitha ng buong ingat. Tila bahawak niya ang pinakamahalagang obra maestra sa buong mundo at dahan-dahang inihiga sa maliit na sofa. Ang pawis ni Talitha ay naging malamig sa kanyang noo. Ang bawat hininga niya ay may kasamang maikling daing na hindi niya mapigilan. Mateo, ang anak ko. Huwag nilang hahayaang makuha ang anak ko. Sa mga sandaling yon, hindi ang sakit ng katawan ang iniisip ni Talitha.
Ang bawat titik sa dokumento ng korte ay tila mga anino na sumasakal sa kanya. Ang ideya na ituturing siyang baliw, na kukunin sa kanya ang tanging rason ng kanyang pagbangon, ay mas masakit pa kaysa sa anumang premature labor. Kumuha si Mateo ng mainit na tubig at isang malinis na tela. Lumuhod siya sa tabi ni Talitha, hinawakan ang malamig na kamay ng babae at dahan-dahang pinunasan ang kanyang noo. Ang amoy ng studio, ang timpla ng linseed oil at tuyong kahoy, ay tila naging amoy ng isang santuwaryo sa gitna ng bagyo. Walang kukuha sa kanya, pangako ko sa'yo. Bulong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay may lalim na tila nang gagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi sapat ang pera ng mga Sevilla para talunin ang katotohanan. Pero kailangan nating kumalma. Ang bata, nararamdaman niya ang takot mo. Mateo! Pabulong na tawag ni Talitha, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa kisame. Bakit ka nawala ng 14 na taon? Bakit mo ko hinaya ang mabulok sa basement ng mga taong yon? Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Mateo. Ibinaba niya ang tela at naupo sa sahig. Nakasandal sa sofa kung saan nakahiga si Talitha. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mahabang tulay na puno ng mga alaala. Dahil tinakot nila ako, Talitha. Pag-amin ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Noong mamatay ang tatay mo, pinagbantaan ni Doña Consuelo ang buhay ng pamilya ko. Sinabi niya na kung lalapit ako sa iyo, sisiguraduhin niyang mabubulok ako sa kulungan sa salang hindi ko ginawa. Tumakas ako. Naging duwag ako. At sa loob ng 14 na taon, bawat pagpinta ko, bawat kulay na inilalagay ko sa canvas, ay laging may bahid ng guilt dahil iniwan kita sa mga lubo. Naramdaman ni Talitha ang hapdi sa kanyang puso. Ang galit na dapat niyang maramdaman para kay Mateo ay nalunod sa awa. Pareho pala silang biktima ng parehong halimaw sa magkaibang paraan. Hinanap kita, Mateo. Sa bawat painting na nakikita ko sa gallery, hinahanap ko ang hagod ng brush mo, sabi ni Talitha. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa balikat ni Mateo. Lumingon si Mateo, at sa isang bihirang pagkakataon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may ganap na katapatan. Walang salita, walang halik, tanging ang bigat ng kanilang nakaraan at ang pag-asa ng kanilang hinaharap ang namayani sa silid. Ang slow burn na pag-ibig na matagal lang nakabaon sa ilalim ng mga taon ng pagdurusa ay dahan-dahang nag-aapoy muli, hindi bilang isang mabilis na liyab, kundi bilang isang matatag na baga na hindi kayang patayin ng ulan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Hindi ng tunog ng sasakyan, kundi ng isang banayad ngunit paulit-ulit na pagkatok sa pintuan ng studio. Dahan-dahan, dahan-dahan. Walang boses na tumatawag, tanging ang tunog ng daliri na tumatama sa kahoy. Mabilis na tumayo si Mateo. Ang kanyang buong katawan ay naging alerto. Inutusan niya si Talitha na huwag gumalaw. Kinuha niya ang isang flashlight at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Nang silipin niya ang maliit na siwang, nanigas siya. Sino yan? Pabulong na tanong ni Talitha. Ang kanyang puso ay muling nag-uumpisang bumilis ang tibok. Hindi sumagot si Mateo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo ang isang matandang lalaki na may dalang isang lumang maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng galos, at ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng impyerno. Mateo? Si Brandon, pinapatay niya ang alaala ng tatay niya. Ang boses ng matanda ay gumaralgal. May dala akong ebidensya, ang tunay na testamento ni Don Manuel Sevilla bago siya mamatay. Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang bagong pintuan ng misteryo. Ang ebidensyang dala ng matanda ay maaring maging susi sa kalayaan ni Talitha o ang mitsa na tuluyang susunog sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng semento, Mateo. Kahit gaano pa nila ito itago,
Kusa itong lulutang kapag dumating na ang tamang panahon. Ang boses ni Mang Tomas, ang matandang dating katiwala ni Don Manuel Sevilla, ay nanginginig sa pagitan ng pag-ubo at ng matinding pagsisisi. Sa loob ng maliit na studio ni Mateo, binuksan niya ang isang lumang maleta na amoy alikabok at lumang papel. Doon, sa ilalim ng mga kupas na dokumento, ay nakatago ang isang asul na folder na may selyo ng isang tanyag na law firm mula sa nakaraang 2 dekada. Dahan-dahan itong binasa ni Talitha. Ang bawat salita ay tila isang liwanag na tumatama sa kanyang madilim na nakaraan. Sa huling testamento ni Don Manuel, malinaw na nakasaad na ang kalahati ng yaman ng mga Sevilla ay nagmula sa mga likha ng ama ni Talitha. At bilang pagkilala sa utang na loob, ibinabalik niya ang lahat ng karapatan sa sining at isang malaking bahagi ng lupain sa pamilya ni Talitha. Pinatay nila ang testamentong ito, bulong ni Mang Tomas. Noong mamatay si Don Manuel, si Doña Consuelo mismo ang nag-utos na sunugin ang lahat ng kopya. Ngunit itinago ko ang isa, dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ito, Talitha. Isang matinding pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Talitha. Hawak na niya ang susi sa kanyang kalayaan. Hawak na niya ang sandatang dudurog sa kayabangan ng mga Sevilla. Naramdaman niya ang banayad na sipa ni Gabriel. Tila ba maging ang bata ay nakikigalak sa balitang ito. Ngunit ang langit ng Antipolo na kanina lang ay payapa, ay biglang binalot ng mga aninong hindi nila inaasahan. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapato sa labas ng studio ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Hindi pa man nakaka-react si Mateo. Ang pinto ng studio ay marahas na bumukas. Hindi ito mga magnanakaw, kundi mga lalaking nakasuot ng uniforme ng mga pulis, kasama ang 2 lalaking nakasuot ng puting Amerikana. At sa likuran nila, nakatayo si Brandon Sevilla. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkukunyari. Talitha, tama na ang pagtatago. Ang boses ni Brandon ay puno ng maling pagkalinga na nakakasulasok pakinggan. Nandito kami para tulungan ka. Ang kondisyon ng isip mo ay lumalala na. Sinasaktan mo na ang sarili mo at pati ang anak natin ay nasa pang-anib. Walang lalapit, sigaw ni Mateo habang humaharang sa harap ni Talitha. May warrant ba kayo? Hindi niyo siya pwedeng kunin nang walang pahintulot ng korte. Inilabas ng isang abogado ang isang papel. Mayroon kaming emergency commitment order. Ayon sa psychiatric evaluation, si Talitha Sevilla ay banta sa kanyang sarili at sa kanyang dinadalang sanggol. Dadalhin namin siya sa isang ligtas na pasilidad para sa kanyang treatment. Sinungaling kayo! Sigaw ni Talitha. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa asul na folder. Binayaran niyo ang doktor! Brandon, alam mong hindi ako baliw. Ngunit sa gitna ng gulo, isang lalaki ang marahas na humila kay Mateo, habang ang 2 pa ay humawak sa magkabilang braso ni Talitha. Sa lakas ng kanilang pagkakahila, ang asul na folder ay nahulog at mabilis na kinuha ni Brandon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng kanyang asawa nang makita ang dokumento sa loob. Salamat sa paghahanap nito para sa amin, Talitha. Bulong ni Brandon habang dahan-dahang pinupunit ang testamento sa harap ng kanyang asawa. Huwag, Brandon, huwag! Ang huling sigaw ni Talitha bago siya pilit na isinakay sa isang puting ambulansya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang kuko na kumakalmot sa puso ni Talitha. Hindi siya dinala sa ospital. Pagkalipas ng 1 oras, ang sasakyan ay huminto sa isang pamilyar na gate. Ang mansyon ng mga Sevilla. Dinala siya sa kailaliman ng bahay, sa mismong basement kung saan siya naging anino sa loob ng 14 na taon. Ang silid ay wala ng mga painting. Wala ng mga brush. Tanging isang lumang kama at isang malamig na bumbilya ang natira. Ang bintana ay nilagyan na ng mga rehas na bakal. Dito ka lang, Talitha. Ang bog ni Doña Consuelo mula sa pintuan. Dito ka magluluwal ng tagapagmana ng mga Sevilla. At pagkatapos, hinding-hindi mo na muling makikita ang liwanag ng araw.
Nang marinig ni Talitha ang tunog ng susi na umiikot sa kandado, ang buong mundo niya ay tila gumuho. Ang dilim ng basement ay tila humihigop sa kanyang huling pag-asa. At sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang pamilyar at matinding sakit sa kanyang puson. Hindi ito katulad ng dati. Ang sakit ay mas malalim, mas matalim, at may kasamang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Hindi pa pwede, bulong ni Talitha. Ang kanyang boses ay naging isang hikbi ng matinding takot. Gabriel, huwag na yon. Huwag dito sa impyernong ito. Mag-isa siya sa madilim na basement. Walang tulong, walang Mateo, at ang kanyang sanggol ay nagsisimula ng lumabas sa gitna ng malamig na semento. Ang bawat hilab ng kanyang tiyan ay tila isang malupit na alon na humahampas sa pira-pirasong pagkatao ni Talitha. Nakahiga siya sa malamig at maruming semento ng basement. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa gilid ng lumang kama hanggang sa magdugo ang kanyang mga kuko. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang gumaralgal na paghinga at ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Gabriel, anak, lumaban ka. Huwag kang susuko sa akin, bulong ni Talitha. Ang kanyang boses ay halos isang himinga na lamang. Ang lamig ng semento ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang likod, ngunit ang apoy ng sakit sa kanyang puson ay mas matindi. Ramdam niya ang bawat paggalaw ng sanggol. Tila ba maging ang bata ay nagpupumiglas na makaalis sa madilim na bilangguwang yon? Wala siyang ibang kasama, kundi ang mga anino ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang kanyang ama, ang bango ng pintura, at ang pangakong hindi siya pababayaan. Sa gitna ng matinding hirap, ang mukha ni Mateo ang sumulpot sa kanyang isipan, ang kanyang mga mata na laging nagsasabing ligtas siya. Samantala, sa labas ng mansyon ng mga Sevilla, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tensyon. Si Mateo, kasama ang ilang mga tauhan ni Mang Tomas at isang matapang na abogado, ay pilit na kinakausap ang mga gwardiya sa gate. Wala kayong karapatang pigilan kami. Hawak namin ang utos mula sa ibang korte para sa isang habeas corpus. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa naramdaman ng sinuman. Hindi na siya ang duwag na Mateo noong 14 na taon ang nakalilipas. Ngayong gabi, handa siyang dumanas ng kahit anong hirap para sa babaeng mahal niya. Nang tumanggi ang mga gwardiya, hindi na nag-atubili si Mateo. Gamit ang isang mabigat na gamit mula sa kanyang sasakyan, puwersahan nilang binuksan ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Ang tunog ng bakal na bumabagsak at ang sigawan ng mga tao ay umalingaw sa buong paligid. Mabilis na tumakbo si Mateo patungo sa basement. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng bahay na yon dahil sa mga kwento ni Talitha. Pagdating niya sa pintuan ng basement, nakita niya si Brandon na nakatayo roon. May hawak na baso ng alak at tila naguguluhan sa nangyayari. Mateo, anong ginagawa mo rito? Layas sa bahay ko! Sigaw ni Brandon. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa takot. Nasaan siya, Brandon? Nasaan si Talitha? Ang galit na tanong ni Mateo habang hinahawakan ang kwelyo ng taksido ni Brandon. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang hatol ng katarungan. Kung may mangyaring masama sa kanya at sa bata, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng kulungan habang buhay. Hindi sumagot si Brandon. Ngunit ang kanyang mga mata ay pumatak sa pinto ng basement. Mabilis na itinulak ni Mateo si Brandon at kinuha ang susi sa mesa. Sa pagbukas ng pinto, ang amoy ng luma at amag na hangin ay sumalubong sa kanya, kasama ang isang mahinang daing na nagpunit sa kanyang puso. Talitha! Sigaw ni Mateo habang tumatakbo pababa sa hagdan. Nakita niya si Talitha sa gitna ng silid, maputlang maputla at basang-basa ng pawis. Agad siyang lumuhod sa tabi nito, inalalayan ng ulo ng babae at naramdaman ang init ng kanyang katawan.
Mateo, dumating ka. Bulong ni Talitha. Ang isang budol ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Ang bata, lalabas na siya. Nandito na ako, Talitha. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi, pangako ni Mateo. Sa tulong ng kanyang mga kasama, maingat nilang binuhat si Talitha palabas ng impyernong iyon. Nadaanan nila si Doña Consuelo na nakatayo sa hagdan. Ang mukha ay puno ng pait at gulat. Ngunit hindi siya tiningnan ni Mateo. Para kay Mateo, ang mga Sevilla ay mga patay na kaluluwang, hindi nakarapat-dapat sa kanyang pansin. Sa loob ng ospital, ang puting liwanag at ang amoy ng gamot ay tila isang panaginip para kay Talitha. Ang bawat sandali ay naging malabo, tila ba siya ay lumulutang sa gitna ng isang ulap. Naririnig niya ang mga boses ng mga doktor, ang mahigpit na hawak ni Mateo sa kanyang kamay at ang sarili niyang panalangin. At pagkatapos ng isang huling matinding paghihirap, ang buong silid ay nabalot ng isang tunog na nagpabago sa lahat. Hindi ito tunog ng sakit. Hindi ito tunog ng takot. Ito ay ang unang iyak ng isang sanggol, isang malakas, malinaw at buhay na iyak na nagpahayag ng tagumpay laban sa lahat ng kadiliman. Dahan-dahang inilagay ng nurse ang bata sa dibdib ni Talitha. Ang balat ng sanggol ay mainit at malambot, ang pinakamagandang bagay na nahawakan ni Talitha sa kanyang buong buhay. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aapi, at ang bawat luhang pumatak sa basement ay tila naglaho. Gabriel! Pabulong na sabi ni Talitha, habang dahan-dahang hinahaplos ang maliliit na daliri ng kanyang anak. Welcome to the world, Gabriel. Ikaw ang aking obra maestra. Nakatayo sa gilid si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Alam niya na ang pagsilang ni Gabriel ay simula pa lamang ng kanilang laban. Ngunit sa gabing ito, ang pag-ibig at katarungan ay nagwagi. Hinding-hindi nila kukunin ang buhay na ito mula sa akin, Mateo. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa basement na iyon ay naging bakal na sa aking dibdib. Ang boses ni Talitha ay mahinahon, ngunit may lalim na tila isang dagat na nagbabadyang humampas sa dalampasigan. Nakaupo siya sa gilid ng kama sa ospital, habang sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog si Gabriel. Ang amoy ng sanggol, isang halo ng gatas, at bagong silang nabuhay, ay ang tanghing gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa tabi niya, si Mateo ay tahimik na nagbabasa ng mga legal na dokumento. Ang sikat ng umaga na tumatagos sa bintana ng silid ay nagbibigay ng liwanag sa pagod niyang muka. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Handa na ang lahat para sa pagdinig sa susunod na araw, Talitha. Sabi ni Mateo habang dahan-dahang itinatabi ang mga papel. Gagamitin na Brandon ang bawat dumi, bawat kasinungalingan, at bawat sentimo nila para palabasin na hindi ka karapat-dapat. Sasabihin nilang ang pagluwal mo sa basement ay patunay ng iyong kawalan ng katinuan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Talitha. Hayaan silang magsalita. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para pakinggan. Pagdating ng araw ng pagdinig sa talinghaga ng katarungan sa Maynila, ang paligid ay nababalot ng tensyon. Maraming mga mamamahayag ang naghihintay sa labas dahil ang kasong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ang laban ng isang hamak na ampon laban sa makapangyarihang pamilya Sevilla. Sa loob ng korte, ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala. Nakaupo si Doña Consuelo sa kabilang panig. Ang kanyang suot na itim na terno ay tila isang baluti ng kayabangan. Sa tabi niya, si Brandon ay hindi makatingin ng diretso kay Talitha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinaglalaruan ang kanyang wedding ring. Nagsimimal ang pag-atake ng mga abogado ng mga Sevilla. Ang aking kliyente ay nag-aalala lamang sa kaligtasan ng bata, ang mariing pahayag ng kanilang abogado. Si Maribel Sevilla o Talitha ay may kasaysayan ng pabigla-biglang emosyon. Ang pagtakas niya mula sa pangangalaga ng kanyang pamilya habang buntis
ay isang malinaw na senyales ng mental instability. Paano natin ipagkakatiwala ang isang sanggol sa isang babaeng walang sapat na kabuhayan at naninirahan sa mga lugar na puno ng krimen? Naramdaman ni Talitha ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mukha. Ang bawat salita ay tila isang sampal na sumusubok sa kanyang pasensya. Ngunit sa halip na umiyak, tumayo siya ng tuwid nang tawagin siya sa stand. Ang pananatili ko sa Quiapo ay hindi isang krimen. Ang simula ni Talitha. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng korte. Ang krimen ay ang ikulong ang isang buntis na babae sa isang madilim na basement. Ang krimen ay ang pagnanakaw ng dangal ng isang tao dahil lamang sa takot na mawala ang inyong yaman. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Tiningnan ni Talitha si Doña Consuelo ng may ganap na tapang. Sinasabi niyo na wala akong kakayahan? Ang mga kamay na ito ang bumuhay sa inyong mga negosyo sa loob ng 14 na taon. Ang mga kamay na ito ang nagpinta ng inyong tagumpay habang itinatago niyo ako sa dilim. Kung baliw ako, Doña Consuelo, bakit niyo ipinagkatiwala sa isang baliw ang inyong buong koleksyon ng sining? Sa gitna ng tensyon, tumayo si Mateo at iniharap ang isang bagong saksi. Pumasok sa silid si Aling Nena, ang tendera mula sa Quiapo. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang baro, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matapang. Saksi ako sa hirap ng batang ito, ang patotoo ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nakita ko siyang nagtatrabaho hanggang madaling araw, kahit mabigat ang kanyang dinadala. Nakita ko siyang magtiis sa gutom para lang may maipon para sa kanyang anak. Kung ang pagiging isang ina na handang mamatay para sa kanyang bata ay tinatawag yung pagkabaliw, sana ay maging baliw na kaming lahat. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Inilabas ng abogado ni Brandon ang isang psychiatric report na nilagdaan ng isang tanyag na doktor. Nakasaad doon na si Talitha ay may postpartum psychosis at kailangang ihiwalay sa bata para sa kaligtasan nito. Dahil dito, hinihiling namin ang agarang temporary protection order para makuha ang sanggol mula sa ina. Ang huling hirit ng abogado. Nanlabo ang paningin ni Talitha. Ang takot na mawala si Gabriel ay muling bumalik, mas matindi at mas malupit. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng huling alas. Dahan-dahang tumayo si Mateo, may hawak na isang maliit na digital device. Your Honor, meron kaming karagdagang ebidensya. Isang audio recording mula sa loob ng mansyon ng mga Sevilla noon gabi ng kidnapping. Naniga si Brandon. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Ang tunog ng pag-ikot ng recorder ay tila isang pintig ng orasan na nagbabadyang tumigil. Ang boses ni Doña Consuelo ang unang narinig. Siguraduhin mong hindi makakalabas ang babaeng yan. Kapag naisilang na ang bata, itapon niyo siya sa isang malayong probinsya. Ang bata lang ang kailangan natin para sa legacy ng mga Sevilla. Ang katahimikan sa korte ay naging nakabibini. Ang bawat mata ay nakatuon sa nagnangalit na muka ng matandang babae. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban ninyo? Ako ay isang Sevilla. Ang bawat opisyal sa bansang ito ay nasa ilalim ng aking mga kamay. Ang sigaw ni Doña Consuelo ay umalingonggaw sa buong silid ng korte, puno ng ngit-ngit at kawalan ng pagsuko. Ngunit ang bawat salita niya ay tila tumalbog lamang sa malamig na pader ng katarungan. Ang mga operatiba ng NBI ay hindi natinag. Ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwa habang marahas ng nilalapat ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ng matandang babae at ng kanyang anak na si Brandon. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Talitha sa harap ng witness stand. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap kay Gabriel. Tila ba ang init ng kanyang anak ang nagsisilbing proteksyon laban sa lason na inilalabas ng bibig ni Consuelo. Ang kaibahan ng eksena ay tila isang matalim na kutsilyo. Ang marangyang terno ni Consuelo na ngayoy gusot-gusot laban sa simpleng puting baro ni Talitha
na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng korte. Your Honor, ang boses ni Mateo ay naging mariin. Bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ang pag-aresto sa kanila ay hindi lamang dahil sa pagdukot at pagkulong kay Talitha. Hawak din ng mga awtoridad ang ebidensya ng malawakang art fraud at money laundering. Ang bawat painting na ibinenta ng mga Sevilla sa ilalim ng pangalan ni Brandon ay napatunayang may mga nakatagong layer na nagpapatunay sa pagnanakaw nila sa dangal ng pamilya ni Talitha. Lumingon si Talitha kay Brandon. Ang lalaking dati niyang sinamba, ang lalaking inalaya niya ng 14 na taon ng kanyang buhay, ay ngayoy nakayuko. Ang mga mata ay puno ng takot at hiya. Wala na ang mapagmataas na henyo ng sining. Tanging isang huling anino na lamang siya ng isang duwag na nagkubli sa likod ng kanyang ina. Talitha, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Pabulong na pagsusumamo ni Brandon habang pilit siyang hinihila ng mga pulis palabas. Para sa bata. Para kay Gabriel. Tiningnan siya ni Talitha ng diretso sa mga mata. Ngunit wala ng galit doon. Tanging ang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam. Ang batang ito ay hindi mo pag-aari, Brandon. Isinilang ko siya sa gitna ng dilim at sakit na ikaw mismo ang gumawa. Ang pangalang Sevilla ay namatay na sa puso ko noong gabing iniwan mo ako sa ulan. Dinala ang mag-inang Sevilla palabas ng korte sa gitna ng dagsa ng mga reporter at flash ng mga kamera. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ng mga pulis ay tila isang hakbang patungo sa ganap na pagbagsak ng kanilang kaharian. Ang mga investors na dati humahanga sa kanila ay ngayoy nagkakagulo para bawiin ang kanilang mga milyon at ang bawat obra maestra sa kanilang gallery ay naging mansa na lamang sa kasaysayan ng sining. Nang tumahimik ang korte, dahan-dahang lumapit si Mateo kay Talitha. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ng babae, isang ugnayang puno ng pag-unawa at paggalang. Tapos na, Talitha, bulong ni Mateo. Nakamit na natin ang katarunong ipinangako ko sa iyo at sa tatay mo. Naramdaman ni Talitha ang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila naging mas magaan. Tila ba ang bigat ng 14 na taon ay unt-unting hinihiwalay sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga kamay na dati puno ng mansa ng forced labor, at nakita ang maliit na kamay ni Gabriel na mahigpit na nakahawak sa kanyang daliri. Gayunpaman, sa likod ng tagumpay na ito, isang lihim na sulat ang naiwan sa upuan ni Brandon. Isang maliit na sobre na may selyo ng isang bangko sa ibang bansa. Sa loob nito ay nakasaad ang isang huling transaksyon na hindi pa natutuklasan ng NBI. Isang halagang sapat para bumili ng kalayaan. O kaya'y para maghasik ng huling binhi ng paghihiganti mula sa loob ng rehas. Ang bawat hakbang ni Talitha sa loob ng mansyon ng mga Sevilla ay wala ng kasama pang takot. Ang dating mabigat na hangin na tila sumasakal sa kanya ay napalitan na ng amoy ng alikabok at ng malungkot na katahimikan ng isang kahariang gumuho. Wala na ang mga gwardiya, wala na ang mga katulong na yumuyuko sa bawat utos ni Doña Consuelo. Ang lahat ng marangyang kasangkapan ay mayroon ng mga dilaw na tape mula sa mga awtoridad. Mga ari-ariang kumpiskado dahil sa mga krimen ng pamilya. Hawak ni Talitha si Gabriel, na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Sa likuran niya, si Mateo ay nananatiling tahimik, nagsisilbing anino ng proteksyon at lakas. Huminto si Talitha sa tapat ng malaking portrait ni Don Manuel Sevilla sa sala. Tapos na, tatay, bulong ni Talitha, habang ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa mga luha. Hindi na muling gagamitin ang pangalan mo para sa mga kasinungalingan. Ang lihim na sobrang naiwan ni Brandon sa korte ay hindi naging daan para sa kanyang pagtakas. Sa halip, ito ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Ang account sa ibang bansa na akala niya ay ligtas ay naging mitsa para matunton ng NBI ang buong lawak ng kanilang money laundering. Ang bawat sentimong ninahaw nila sa mga tunay na alagad ng sining ay unt-unti nang ibinabalik sa katarungan. Talitha, tawag ni Mateo. Ang boses ay banayad na tila
ihip ng hangin sa Antipolo. Nakausap ko ang mga abogado. Dahil sa di matatawarang ebidensya ng pagnanakaw ng intellectual property, ang lahat ng karapatan sa mga obra ng iyong ama ay opisyal ng ibinalik sa iyo. Kasama na rito ang lupain sa Antipolo na matagal ng kinamkam ni Consuelo. Tumango si Talitha. Ngunit ang kanyang isipan ay lumipad sa kailaliman ng bahay, sa basement. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, ang bawat baitang ay tila nagbabalik ng mga alaala ng 14 na taon ng pagdurusa. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng basement, hindi na ang dilim ang sumalubong sa kanya. Ang liwanag ng hapon ay tumatagos sa maliit na rehas na bintana, nagbibigay ng anyo ng pag-asa sa malamig na silid. Kinuha niya ang huling piraso ng uling na naiwan sa sahig, ang uling na ginamit niya para iguhit ang pangarap niyang maging malaya. Mateo, ayaw ko ng anumang bahagi ng mansyong ito, sabi ni Talitha habang nakatingin sa mga bakanteng dingding. Ipagbili natin ang lahat ng ito. Ang perang makukuha ay gagamitin natin para sa isang pundasyon, isang paaralan para sa mga batang pintor na walang kakayahang mag-aral. Ayaw kong may bata pang maging anino sa sarili nilang sining. Bago sila lumabas, isang huling tawag ang natanggap ni Mateo. Mula ito sa piitan. Si Doña Consuelo, ayon sa balita, ay unti-unti nang nawawala sa sariling katinuan. Ang dating reyna ng Manila ay madalas daw makitang nakikipag-usap sa hangin, tila pilit na itinataboy ang mga aninong siya mismo ang lumika. Ang karma ay hindi lamang dumating sa anyo ng rehas, kundi sa anyo ng isang isipang hindi na makatakas sa sarili nitong kasamaan. Hayaan na natin sila sa kanilang dilem, Mateo, sabi ni Talitha nang mapansin ang pag-aalinlangan sa mukha ng lalaki. Ang katarungan ay tapos na. Ngayon, panahon na para sa ating paghilom. Sa labas ng mansyon, habang isinasara ni Mateo ang malaking gate sa huling pagkakataon, lumingon si Talitha sa langit. Ang kulay ng dapit hapon ay nagniningning sa shades ng lila, kahel at ginto. Ang mga kulay na dati ipangarap lang niya sa loob ng basement. Inayos ni Mateo ang suot na kumot ni Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Talitha. Wala nang kaba, wala nang panghinginig. Ang ugnayan ng kanilang mga daliri ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng kulay at pag-ibig na hindi na kailangan pang itago. Saan tayo pupunta ngayon, Talitha? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Sa Antipolo, sagot ni Talitha ng may matamis na ngiti. Doon tayo magsisimulang magbenta ng sarili nating kwento. Isang kwento kung saan ang bawat kulay ay totoo. Ang bawat guhit ng kulay sa puting canvas ay hindi na isang kasinungalingan, Mateo. Sa wakas, ang bawat haplos ng aking brush ay may kasama ng hininga ng kalayaan. Ang boses ni Talitha ay banayad, tila isang himig na sumasabay sa ihip ng hangin sa kabundukan ng Antipolo. 5 taon na ang lumipas mula nang huli niyang masilayan ang madilim na basement ng mga Sevilla. Ngunit ang alaala ng dilim ay tila naging pataba na lamang sa makulay na buhay na kanyang itinanim sa lupang ito. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang sariling gallery, ang dangal ng Sining Museum. Ang gusaling ito, na gawa sa puting bato at malalaking bintanang salamin, ay hindi lamang isang gusali. Ito ang katarungang isinakatuparan. Dito, ang mga gawa ng kanyang ama ay nakasabit ng may dangal, hindi na nakatago sa ilalim ng ibang pangalan, kundi nagniningning sa ilalim ng tunay na apelyido nila. Lumapit si Mateo sa kanyang likuran. Ang kanyang presensya ay nananatiling matatag na pundasyon ni Talitha. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Talitha, isang ugnayang hindi na kailangan ng maraming salita para ipaliwanag ang lalim ng kanilang pag-iibigan. Natanggap ko ang balita mula sa lungsod kaninang umaga, pabulong na sabi ni Mateo. Ang huling apela ni Brandon ay ibinasura ng korte. Mananatili siya sa loob habang buhay. At si Doña Consuelo, pumanaw na siya kagabi sa pasilidad.
habang tinatawag ang pangalan ng isang taong hindi naman dumating. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Talitha. Walang kagalakan sa kanyang mukha, tila isang payapang pagtanggap na lamang sa batas ng tadhana. Ang galit na dati nag-aapoy sa kanyang dibdib ay matagal nang naging abo, at ang abong iyon ay tinangay na ng hangin palayo. Naway nahanap na nila ang kapayapaang hindi nila nahanap sa gitna ng kanilang yaman. Ang tanging sagot ni Talitha. Biglang naputol ang kanilang katahimikan nang marinig ang tunog ng maliliit na paang tumatakbo sa damuhan sa labas. Si Gabriel, na ngayoy 5 taong gulang na, ay pumasok sa gallery na may dalang isang maliit na papel. Ang kanyang mga pisingi ay mapula sa kalaro, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at sigla. "Nanay, tingnan niyo po ang ginawa ko!" Masayang sigaw ng bata habang ipinapakita ang isang guhit ng 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. "Napakaganda, anak," sabi ni Talitha habang hinahalikan ang noo ng bata. "Ikaw ang magpapatuloy ng mga kulay na sinimula ng iyong lolo." Tumingin si Mateo kay Talitha, at sa kanyang mga mata ay nakita ang isang tanong na matagal na niyang nais itanong. Hindi ito tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap na sabay nilang bubuuin. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na singsing. Simple lang ito, walang malalaking hiyas. Ngunit gawa sa dalisay na ginto. "Talitha, sa loob ng maraming taon, naging saksi ako sa iyong pagdurusa at sa iyong pagbangon. Ngayong ang langit ay maliwanag na, papayagan mo ba akong maging bahagi ng bawat kulay na ilalagay mo sa iyong canvas habang buhay?" Ang mga luha sa mga mata ni Talitha ay hindi na luha ng pait. Ito ay mga luha ng ganap na paghilom. Dahan-dahan siyang tumango, at sa pagdampi ng kanilang mga labi sa ilalim ng sikat ng araw ng Antipolo, ang huling bahagi ng kanyang sugat ay tuluyan ng nagsara. Wala nang anino. Wala nang basement. Tanging ang malawak na abot-tanaw at ang pangako ng isang bukas na puno ng katarungan, kapayapaan, at pag-ibig. Ang kwento ng anino ay natapos na, at ang kwento ng liwanag ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng dapit hapon sa Antipolo, kung saan ang langit ay tila isang canvas na pinintahan ng pinakamatingkad na kulay ng lila at ginto, nakaupo si Talitha sa kanyang beranda. Hawak niya ang isang tasang tsaa, habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Gabriel at ang asawang si Mateo na nagtatanim ng mga punla ng rosas sa harden. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang payapang musika na nagpapahayag na ang bagyo ay ganap na ngang lumipas. Sa bawat paghinga ni Talitha, nararamdaman niya ang gaan ng kanyang dibdib. Isang pakiramdam na akala niya noong nasa basement siya ay hindi na niya mararanasan kailanman. Naitanong niya sa kanyang sarili, "Napatawad ko na ba sila?" Tumingin siya sa isang maliit na kahon sa gilid ng kanyang mesa. Naroon ang mga lumang diaryo tungkol sa pagbagsak ng mga Sevilla. Hindi niya masasabing niyakap niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay, ngunit ang pait na dating nanunuot sa kanyang buto ay wala na. Napagtanto niya na ang pagpatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga nagkasala. Kung minsan, ang tunay na pagpatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng poot. Hindi na sila bahagi ng kanyang mga panaginip, at sa katahimikang yon, nahanap niya ang kanyang ganap na kapayapaan. Ang buhay niya ay hindi na isang anino ng sining ng iba. Siya na ang may-ari ng kanyang kwento. Ang aral na nais niyang itira sa puso ng bawat taong nakarinig ng kanyang boses ay simple lamang. Ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalang dala ng kanyang asawa o sa yaman ng pamilyang kumupkop sa kanya. Ang tunay na dangal ay nagmumula sa katapangang manindigan para sa katotohanan, gaano man ito kadilim, at sa kakayahang magmahal muli matapos madurog ang puso. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. May bakas ng lupa sa kanyang mga kamay, ngunit may wagas na ngiti sa kanyang mga labi. Umupo ito sa tabi niya at kinuha ang kanyang kamay.
Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagsinta. Ngumiti si Talitha at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hindi na, Mateo. Tinitingnan ko lang ang hinaharap. At napakaganda ng mga kulay na nakikita ko. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, naramdaman ni Talitha na ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang. Mga markang nagpapaalala na siya ay lumaban, siya ay nagwagi, at siya ay muling nabuhay. Ang kanyang obra maestra ay hindi na isang painting na nakasabit sa dingding. Ang kanyang obra maestra ay ang kanyang pamilya, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang payapang bukas. Ang sikat ng araw sa Antipolo ay hindi na lamang isang liwanag. Ito ay isang tanda ng ganap na paglaya ng bawat kulay sa buhay ni Talitha. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang banayad na paalala na sa wakas. Ang canvas ng kanyang kinabukasan ay wala na sa kamay ng iba, kundi sa sarili na niyang mga daliri. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay kasama ko hanggang sa huling himig ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga tagpong yon, lalo na ang bahagi kung saan mag-isang humaharap si Talitha sa sakit ng panganganak sa loob ng madilim na basement, habang naririnig ang halahak ng mga taong nagtaksil sa kanya, tila gumuhurin ang aking puso. Masakit isipin na may mga pagkakataong ang ating katapatan ay nagiging mitsan ng ating pagdurusa. Ang bawat salitang binitawan ko ay hango sa mga totoong hibla ng buhay, sa mga babaeng nanatiling matatag sa gitna ng unos at mas piniling maging buo sa kabila ng pagkawasak. Alam nyo, ang ating buhay ay parang isang obra maestrang dumaan sa proseso ng restoration. Minsan, kailangan nating dumaan sa matinding paggayod at pagtanggal ng mga luma at madidilim na layer ng ating nakaraan upang muling lumabas ang orihinal at tunay na ganda ng ating kaluluwa. Ang iyong mga sugat ay hindi mansa. Ang mga ito ay mga lihim na pirma ng iyong katatagan na ikaw lamang ang nakakaalam. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging hantungan ni na Brandon at Doña Consuelo? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Talitha, kaya niyo rin bang talikuran ang yaman ng mga Sevilla para sa isang payapang buhay sa probinsya? Habang pinakikinggan niyo ang aking boses ngayon, nasaan kayo? Marahil ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Nais kong malaman ang inyong nararamdaman. Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga kwento at opinyon. Dahil dito, ang inyong tinig ay palaging may puwang at pakikinggan. Huwag niyo rin kalimutang pindutin ang like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng yakap ng isang makabuluhang salaysay. Nawai manatiling maliwanag at makulay ang inyong mga puso, anuman ang hamon ng bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pamagat ng kwento, ang nakatagong obra ng puso. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwento ito ay katang-isip lamang, na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.